Minsan, parang baliw sa unang tingin ang ilang estratehiya ng Ukraina. Pero napakabisa kapag nais sa katuparan. Sa ngayon, nasasaksihan natin ang isa sa mga estratehiyang yon na isinasagawa. Nadiskubre ng Ukraine ang pinakakakaibang kahinaan sa makinaryang militar ng Rusya at inaatake nila ito ng may sigasig. Hindi ito oil refinery, walang pag-atake sa imbakan ng langis, fuel tanker o supply truck dito. Tinarget ng Ukraine ang postal network ng Russia at sa paggawa nito, sinisiguro nilang bawat Ruso ay magdusa ng husto para kumontra sila kay Putin dahil sinimulan niya ang kanyang baliw na pananakop. Lahat ay nauuwi sa isang salita, wild berries. Madalas tinutukoy bilang bersyon ng Amazon ng Russia, ang wild berries ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Russia. At gaya ng malalaman mo, pati na rin ng kanilang militar. Malaki ang kumpanyang ito. Tinatayang mahigit $12 bilyong ang halaga ng wild berries at may 4 na milyong deliveries kada araw. Umaabot sa 1.46 bilyong deliveries kada taon at halos lahat ay binibenta nila. Maraming small business sa Russia ang umaasa na magpatuloy ang operasyon ng wild berries para tuloy din ang kanilang hanapbuhay. Bukod dito, isa ang kumpanya sa kakaunti sa Russia na nakakakuha ng mga produktong dapat ay sakop ng mga sanksyon, kasama pati produkto ng malalaking brand, mga drone, at ilang partikular na bahagi na nagkataong may gamit sa militar. Ang karaniwang Ruso ay nakikita lang nila ang bersyon nila ng Amazon. Nakita ng Ukraina ang isang target. Kamakailan, tinarget ng Ukraina ang wild berries sa sunod-sunod na drone strikes na nagsunog at sumira sa mga bodega ng kumpanya. Noong weekend, simula Hulyo 18, tinamaan ng Ukraina ang bodega ng wild berries sa Electrostal na ilang kilometro lang ang layo mula sa Moscow. Nasunog ang bodega. Sunod namang inatake ang Kotovsk sa rehiyon ng Tambov sa Rusya, mga 400 kilometer mula sa hangganan ng Ukraina. Sinira ang pangalawang bodega, may mga naitalang nasawi at nasugatan. Sabi ng Russia, higit 80 ang nasugatan at 8 ang namatay sa mga unang pag-ataking ito. Makikita sa social media videos na halos wasak ang 2 bodega. Ulat ng Washington Post. Hindi tumigil ang Ukraine. Noong Hulyo 22, iniulat ng Euromaidan Press na tinamaan din ng Ukraine ang wild berries warehouse sa Krasnodar. Umabot sa 30 pagsabog ang narinig sa pasilidad na itinuturing ika-4 na pinakamalaking bodega ng kumpanya. Pareho lang ang resulta ng mga kuha sa pag-atake gaya ng dati. Malalaking apoy ang naglalagablab at nakakabahalang itim na haligi ng usok ang umaakyat ng kilometro sa kalangitan. Sa Nevenomysk, na nasa rehiyon ng Stavropol Krai, tinamana naman ng mga drone ng Ukraine ang pasilidad ng wild berries. Nasusulog din ang ika-6 na pinakamalaking bodega ng kumpanya. Pinatutunayan ito ng mga kuha sa video. Mayroon pang iba, 1 o 2 araw lang bago ang mga pinakahuling pag-ataking ito. Tinarget din ng Ukraine ang Yuzhny Vrati Logistics Park sa Domodedovo. Isa pa yan sa mga complex ng wild berries. Sa Kolodino, iniulat ang pag-atake sa wild berries sorting center na bahagyang sumira sa 2 malalaking bodega ayon sa Euromaidan Press. Sa pagkakataong ito, itinanggi ng wild berries na may nangyaring seryosong pinsala. Mukhang sinusuportahan ito ng open source intelligence na di makumpirma ang sunog sa lugar. May mga usap-usapan din na tinarget ng Ukraine ang isa pang pasilidad ng wild berries sa Podolsk na nasa reyon din ng Moscow kahit na hindi pa kumpirmado ang mga balitang ito sa oras ng paggawa ng video na ito. Hindi ito mga hiwa-hiwalay na pag-atake. Kampanya ito para pabagsakin ng Amazon ng Russia. Napakalaki ng pinsalang ekonomiko na nagawa. Sa ngayon, tinatayang umaabot sa $2 bilyong ang halaga ng mga nawalang produkto ayon sa ulat ng Kyiv Post. Dagdagan pa ng $300 milyong ang halagang yon para sa gastos ng pagtatapon ng nasusunog na mga debris sa mga bodega at pagsasagawa ng mga pagkukumpuni. Malaking problema ang wild berries dahil mahigit ika-6 ng halaga ng kumpanya ang nawala sa mga pag-atake ng Ukraine. Inanunsyo rin ng wild berries na magpapatupad sila ng kompensasyon para sa mga pamilya ng mga nasawi o nasugatan sa mga pag-atake. $12,000 para sa isang sugatan, $25,000 para sa namatay. Yan ang halaga ng buhay ng tao sa wild berries. Galit na galit ang Russia sa nangyari sa buong teritoryo nito. Nang walang bahid ng kabalintunaan, inakusahan ng Russia ang Ukraine ng mga teroristang pag-atake. Sa Tambov, sinabi ng Gobernador Yevgeny Povushov na ang pagkasira ng wild berries warehouse ang pinakamalaki at pinaka hindi makataong teroristang atake sa rehiyon. Sinabi ni Grigory Karasin, tagapangulo ng Komite sa Pandaigdigang Ugnayan ng Russian Federation Council, maraming salita at paglalarawan ang naiisip ko sa ganitong gawain. Pipili ako ng isa, kahihiyan. Dakdak pa, sigurado akong magiging mabilis at matatag ang tugon natin. Marahil iniisip mo na may punto ang mga lalaking ito. Mukhang sibilyang negosyo ang wild berries na para sa mamimili. Ang mga taong nagtatrabaho sa mga bodega nito ay hindi mga sundalo. Sila ay mga karaniwang Ruso na sinusubukang gawin lang ang kanilang trabaho. May bahid ng moral na kalabuan ang pinakabagong pag-atake ng Ukraine. At sa unang tingin ay ganun nga. Mas komplikado ang totoong kwento ng wild berries
at ang mga dahilan sa likod ng pinakabagong serye ng mga pag-atake ng Ukraine. Hindi lang ito tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa bersyon ng Amazon ng Russia. Kwento ito ng paghihiganti, lihim na bentahan ng armas at ekonomikong pagdurusa at psikolohikal na presyon. Lahat ng ito ay nagsama-sama upang ipakita sa atin ang realidad ng pag-atake sa Wild Berries. Magsisimula tayo sa paghihigante at dito natin makikita ang pagkukunyari ng Rusya habang ang mga gobernador at mga nakakataas ay sumisigaw ng terorismo at umaakto na parang ang ginawa ng Ukraine ay isang bagay na hindi pa nangyayari sa 4.5 taon ng labanan. Lahat sila ay sadyang binabaliwala sa katotohanang ang Rusya ay gumagawa rin ng mga pag-atake na kagaya nito. Mula nang malaman ni Putin na ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar ay hindi magiging kasing dali ng ipinangako niya sa mga Ruso. Ayon sa Kyiv Post, tinarget ng Rusya ang mga pasilidad ng sibilyan, lalo na sa lohistika, isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya sa panahon ng pananakop. Dandang libong metro, kwadrado ng pasilidad ng lohistika ang nawasak. Daandang libong tonelada ng ayuda, mga gamot, mga libro, nawala ang mga pagkain, produkto at milyon-milyong parsela ayon sa outlet. Sinabi rin nito na aktibong sinubukan ng Rusya na pilayin ng pribado at pampubliko ang mga serbisyo ng koreo ng Ukraine. Higit 400 sasakyan, mga sasakyang pangkoreo ng Ukraine ang nawasak, kasama ang daan-daang sangay ng pambansang serbisyo ng koreo. Hindi rin nakaligtas ang mga pribadong tagapaghatid. Ang Nova Posta, isa sa pinakamalalaking pribadong kumpanyang panglogistika sa Ukraine, ay nawalan ng 400 sorting depot, terminal at sangay na nagresulta sa 26 na pagkasawi. Sinira ng Russia ang pinakamalaking sorting terminal ng kumpanya sa Kyiv, isang buwan bago tinarget ng Ukraine ang Wild Berries. Tinarget din ng Russia ang mga shopping at distribution center ng mga kumpanyang tulad ng Epicenter, retailer ng grocery na ATB, ang supermarket chain na Silpo at ang Fossey Cash and Carry Company. Nung nakaraang taon, higit 500,000 metro kwadrado ng bodega at postal terminal sa Ukraine ang nawasak dahil sa mga pag-atake ng Russia. Dakdak pa ng Kyiv Post. Kaya kapag sumisigaw ang Russia ng terorismo, ang sagot ng Ukraine ay, tumingin ka muna sa salamin. Itinakda ng Russia ang pamantayan sa pag-atake sa mga pribadong pasilidad ng lohistika. Unang sinabi ng Russia na inaatake nila para sirain ang kagamitang militar at pigilan ng Ukraine na makakuha ng mga produktong sakop ng sanksyon. Tinuturing ng Ukraine ang aksyon nito sa Wild Berries bilang matagal nang hinihintay na paghihiganta sa mahigit 4 na taon ng ginagawa ng Russia. Gaya ng sinabi ni Ruslan Liviev, na isang military analyst sa Conflict Intelligence Team sa Washington Post. Dito, makikikita ang kusang nagpapatuloy na siklo ng paghihigante. Tinamaan ninyo ang aming shadow tankers. Tatamaan namin ang mga barkong pangkargamento ninyo sa Odessa. Tinamaan ninyo ang aming oil refineries. Tatamaan namin ang inyong mga gasolinahan. Ito ang pinakabagong estilo ng gantihang digmaan. Sinabi ng Ukraine sa Russia na kung gusto nitong magsimula ng laban na may kinalaman sa panloob na lohistika, handa ang Ukraine na tapusin ang laban na iyon. Pero kahit ganon, hindi pa rin nito direktang tinutugunan ang tanong tungkol sa moral na gray area na nabanggit natin. Karapat-dapat ang paghihiganti. Sasabihin ng Ukraina, gayunpaman, tila isang sibilyang negosyo ang Wild Berries. Ang pagpili ng Ukraina na targetin ito ay maaaring magdulot ng paratang na tinalikuran ng bansa ang sarili nitong patakaran ng mga target, militar lamang ang pinupuntirya nito. Hindi pa namin naibunyag lahat. Ang Wild Berries ay military target. Mas malaki pa ito kaysa sa inaamin ng Russia habang sinusubukan nitong palabasin na ang Ukraine ang kontrabida sa kwentong ito. Ang sasabihin namin ay magbabago ng lahat. Ibinunyag ng Ukraine sa mga pag-ataking ito ang mga di inaasahang kahinaan sa buong estratehiyang militar ng Russia. Gayunpaman, bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood ninyo ang palabas militar. Ipinapakita namin sa inyo ang buong larawan. Hindi lang ang mga headline. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at i-enable ang notifications para lagi kayong updated sa aming mga video. Ito ang totoong kwento sa likod ng Wild Berries. Mahalaga ang papel ng kumpanya sa makinarya ng digmaan ng Russia mula nang magsimula ang pananakop ni Putin. Isang mabisis na pagbisita sa e-commerce portal ng kumpanya ay sapat na para patunayan iyon. Hindi mo makikita ang artilyerya at misil na binibenta ng Wild Berries. Pero ang makikita mo ay napakaraming pagpipilian ng mga tinatawag na dual-use goods. Sa madaling sabi, mga produktong pwedeng ibenta sa sibilyan pero may gamit din sa militar. Kalat ang mga drone sa Wild Berries. Sabi ng Kyiv Post, kapag nag-search ka ng salitang drone, sunod-sunod na pahina ng mga Mavic 3 at Mavic 4 na drone ang lalabas. Kasama ang marami pang iba na malawakang ginagamit sa mga labanan bilang mga frame para sa FPV drones na lumilipad sa buong linya ng labanan. Tungkol naman sa ganitong uri ng mga drone, aktibong ina-advertise ng Wild Berries ang marami sa mga UAV sa kanilang platform bilang FPV drones, na parang sinasabi na ang mga drone na ito ay perpekto para sa isang sundalo na gustong subukang pumatay ng kalabang Ukrainian sa labanan. May mga bahagi na lihim na itinatago. Nandun sila kung maghahanap ka. Ayon sa Kyiv Post, ang pagtingin sa mga inosenteng kategorya tulad ng electronics o piyesa ng sasakyan ay nagpapakita ng mga sistemang panghawak ng payload
at mga mekanismong pangpakawala ng bomba na pwedeng ikabit sa mga drone. May mga drone pa sa pambatang seksyon ng online portal. At kung pupunta ka sa seksyon ng damit, hindi magtatagal ay makakakita ka ng mga tactical na gamit na maaring gamitin ng mga sundalo. Ang mga gamit na ito dapat galing sa militar ng Rusya, syempre. Pero madalas ay hindi naman. Ayon sa CNN, simula Disyembre 2022, marami ng kwento na ang mga sundalong Ruso ay nagsusulisit ng pondo para sa kagamitan. At mismong mga tao sa Rusya ang bumibili ng body armor at bota para sa kulang sa kagamitan ng mga sundalo ni Putin. Saan mo sa tingin nanggagaling ang mga produktong ito? Mga kumpanyang tulad ng Wildberries. Kaya huwag paniwalaan ang Russia kapag sinasabi nilang sibilyang kumpanya ang Wildberries at hindi dapat targetin ng Ukraine. Sinasadya nitong itaguna ang tinatawag na Amazon ng Russia ay bahagi rin ng military supply chain gaya ng mga defense companies na binubuhusan ng Kremlin ng bilyon-bilyon. Nakikita natin ang karaniwang estratehiya ng Russia na nagpapahirap sa atin ngayon. Gawain ng Russia ang gawing malabo ang pagitan ng civilian at militar na lohistika. Ginagawa ito para mahirapan ng Ukraine sa pagpili ng target. At para rin sa mga opisyal ng Russia na alam ang pag-atake nila sa sibilyang infrastruktura ng Ukraine ay maaring magkunwaring nagulat at sabihing terorismo ito. Ang totoo, bawat nasusunog na Wildberries na bodega ay may mga kagamitan na pwedeng gamitin ng militar ng Russia. Ngayon, sira na ang mga gamit na yon. Iyan ang mahinang punto ng Russia. Bagong wasak ang kadudadudang network ng lohistika na ginagamit ang mga sibilyan sa pagbili ng dual-use na produktong ipinapadala sa frente. O dapat ba nating sabihin na yan ay isa lang sa mga mahinang punto? Meron pang isa, ang pagkasira ng mga bodega ng Wildberries ay malaki ang epekto sa maliliit na negosyong Ruso na umaasa sa kumpanyang ito para sa kanilang paninda. Ang Wildberries ay may taunang kita na hanggang 35 bilyong dolyar. Ibig sabihin, ito pa lang ay mahigit 10% ng lahat ng lokal na kalakalan sa Russia ayon sa Kiev Post. Wildberries lang ang may kontrol sa mahigit 40% ng retail market sa Russia. Mahalagang bahagi ito ng supply chain ng libu-libong negosyo sa Russia. Maraming negosyante ang gumagamit ng Wildberries, tulad ng paggamit ng maliliit na negosyante sa fulfillment by Amazon. Bumibili sila ng paninda at iniimbak ito sa mga bodega ng Wildberries. At pagkatapos ay ibinibenta ang mga panindang yon sa pamamagitan ng Wildberries platform. Maraming negosyante sa Russia ang nawalan ng paninda dahil nasunog ang lahat at nalugmok sila. Lalo na matapos ianunsyo ng Wildberries na walang kompensasyon para sa customers na nawalan ng paninda dahil sa pag-atake ng Ukraine. Maraming maliliit na negosyante ang biglang nawalan ng mga taon ng trabaho at milyon-milyong dolyar na produkto. Yun na mga kaibigan, maraming tao ngayon ang magigising na bangkarot dahil sa nasunog na bodega sa Krasnodar. Patuloy pa rin itong nasusunog. Sabi ng mga kaibigan mula sa Krasnodar, talagang wasak na ito. Anong dapat nating gawin? Hindi namin alam. Ayon sa Kiev Post, sinabi ito ng isa sa mga may-ari. Isa pa, pinigil ang luha at nagsalita. Gusto ko nang matapos ang espesyal na operasyong militar na ito. Napakaraming taong namamatay at napakaraming negosyante ang naddurusa. Kailangan na nating magsumite ng mga ulat sa mga autoridad sa buwis. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o kung ano ang gagawin. Gusto ko nang matapos ang espesyal na operasyong militar na ito. Mahalaga ang pahayag na yan para sa layunin ng Ukraine sa pagsira ng mga bodega ng Wildberries na tatalakayin pa. Sa ekonomiya, na yon ang pinakamahirap na panahon para sa maliliit na negosyo sa Russia na tamaan ng ganitong dago. Ang mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo o SMB sa Russia ay hirap na dahil sinisipsip ng digmaan ni Putin ang lahat ng kanilang kailangang mapagkukunan mula sa lakas paggawa hanggang pera para sila'y makaligtas. Noong Mayo 15, iniulat ng Moscow Times na 200,000 SMBs ang nagsara sa Russia sa unang quarter ng 2026, 10% mas mataas kaysa sa bilang noong nakaraang taon. Malaking apektado ang sektor ng retail, lalo na ang mga negosyo gamit ang Wildberries. Mataas na interes, mabigat na buwis, at mababang demand ang mga pangunahing dahilan ng pagkabigo sa negosyo. Nagbabayad na ang mga may-ari ng SMBs sa Rusya dahil sa digmaan ni Putin. Sumirit ang inflasyon sa bansa at ang ruble ay isa sa mga pinakapabago-bagong salapi sa mundo. Dahil ang bawat desisyon ni Putin ay pwedeng magpabago ng halaga nito. Malaki ang epekto ng parusa sa mga negosyo. At maraming Russian ang naniniwalang na pag-iiwanan ang sibilyang ekonomiya dahil tumataas ang gastos ng militar sa 8% ng GDP ng bansa. Idagdag mo pa ang pagkasira ng malalaking pasilidad ng Wildberries sa masamang sitwasyong ito at mas lalo pang nadaragdagan ang paghihirap ng mga Russian SMBs. At dahil dito, bumabagsak ang ekonomiyang Russian dahil sa pananakop sa Ukraine. Inaasahan ng pinuno ng samahan ng mga industrialista at negosyanteng Ruso
ang 4 na sunod-sunod na bankruptcy. Alexander Shokin. Iniulat ng New Voice of Ukraine ang tugon niya sa balita na pinanatili ng sentral na bangko ang base rate ng Russia sa 14.25%. Halos tiyak na ang dagsa ng mga pagkabangkarote, daan-daan o libo-libong mga maliliit at katamtamang laking negosyo ang nakitang nasunog ang kanilang stock sa mga bodega ng wild berries. Handa kaming tumaya na marami pang pag-atake ang darating at iyan ang nagdadala sa atin sa huling dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang mga pasilidad ng wild berries. Psychological na pressure na ipinapataw sa mga tao na tiyak na mapupunta kay Putin. Mula nang sinimulan niya ang kanyang digmaan, tinangkang kumbinsihin ni Putin ang mga Ruso na wala silang dapat ikabahala. Sasabihin niya sa kanila na ang labanan ay daan-daang kilometro ang layo. Ito ay magiging labanan na mapapanood lang nila sa kanilang mga TV, hindi sa kanilang sariling lupa. Kailangan lang nilang maghintay at hayaan ang militar ng Rusya gawin ang di umano'y pinakamahusay nitong ginagawa. Nalaman natin na yon na ang pinakamagaling gawin ng Rusya ay ang mabigong makamit ang kanilang mga layuning militar. Ang Ukraine ay naging isang dambuhalang puwersang pangmalayuan sa nakaraang 4.5 taon. Ang pagkawasak ng mga bodega ng wild berries ay maaaring ang pinakamatinding paalala sa mga Rusong pagod na sa digmaan sa mga nakaraang taon na ang labang sinimula ni Putin ay nasa kanilang pintuan na. Walang pagtatagong magagawa ang Kremlin tungkol dito. Milyon-milyong Ruso ang maapektuhan sa pagkasira ng mga bodega. Yung maayos pa kahapon, magigising na lang ngayong bangkarote. Bahagi ito ng plano ng Ukraine na mag-udyok ng galit laban kay Putin mula sa kanyang mga tao para pilitin siyang tapusin ang digmaan. Naalala mo ba yung day ng customer ng wild berries na gusto lang matapos ang espesyal na operasyong militar? Iyan mismo ang gustong makamit ng Ukraine. Ang damdaming yon, ang mood na yon. Gawing madilim ang lahat at si Putin ang magbabayad. Tulad ng sabi ni Andrei Pivovarov, isang aktivistang Ruso na sa pagpapatapon, ang pangunahing epekto ng mga pag-ataking ito ay psikolohikal. Kapag ang Moscow at ang reyon ng Moscow ay nakakakita ng napakalaking usok na umaakyat sa mga pangunahing sentro ng lohistika na kilala ng milyon-milyong tao, mas malakas ang impresyon nito kaysa sa mga malamig na ulat. Lalo na kapag malinaw na hindi mapipigilan ang ganitong pag-atake. Ramdam na ni Putin ang presyon. Iniulat ng Pravda noong Kunyo 19 na mahigit 60% ng mga Ruso ay pagod na sa walang katapusang digmaan ni Putin. Ayon sa mga internal na survey sa Russia, ayaw na nila nito. Gusto lang nila na bumalik sa normal ang buhay. Bumababa na rin ang approval ratings ni Putin. Iniulat din ng parehong pahayagan noong Hulyo, 17 na bumaba sa 66% ang approval rating ni Putin, pinakamabilis mula nang magsimula ang pananakop. Huwag kayong magpalinlang na ito ay numerong ikatutuwa ng karamihan sa lider ng demokratikong bansa. Si Putin ay isang autokrata. Kontrolado ang opinyon ng publiko sa Rusya, kaya walang bumabatiko sa kanya. Isang katlo ng mga Ruso ay bukas na nagsasabing hindi sila masaya sa kanilang lider. Marami rin sigurong nakakaramdam nito, pero di pa handang magsalita sa publiko. Ang pag-atake sa mga bodega ng wild berries ay nagpapalakas ng galit kay Putin. Sisisihin ng Russia ang Ukraine. Ipapalaganap nila ang naratibo nila tungkol sa terorismo. Pero wala itong ganung ibig sabihin sa mga may-ari ng negosyong nababangkarote o sa mga sundalo sa mga linya ng labanan na hindi na nakatatanggap ng kagamitan dahil hindi na yon maibibili para sa kanila ng mga tao sa kanilang bayan. Makikikita natin ang pagbabago sa estratehiya ng malayuang pag-atake ng Ukraine. Patuloy na tatamaan ang mga pasilidad ng langis at base militar. May ilang nangyari. Sa araw ding nasunog ang mga bodega ng wild berries. Nagdagdag lang ang Ukraina ng bagong uri ng target sa kanilang listahan. Matapos mabigo ang unang pananakop, ang estratehiya ng Rusya ay patagalin ang digmaan laban sa Ukraine habang pinananatili ang katatagan sa loob ng bansa na kailangan para suportahan ang pananakop ni Putin. Ngayon, seryosong nanganganib ito. At ang una ay hindi pa natutupad. Ngayon na nangako ang NATO ng $80 bilyong sa Ukraine sa mga darating na taon. Kaya't ang issue sa wild berries ay lampas sa pagtama sa isa sa pinakamalalaking pribadong negosyo ng Rusya. Apektado ng mga nasusunog na bodega ang lahat ng nagpapatakbo ng makina ng digmaan. Ramdam na ngayon ni Putin ang init ng apoy. Sa pag-atake sa wild berries, pinatunayan ng Ukraine na patuloy nitong inaangkop nito ang paraan ng pagharap sa Russia. Isang kakaibang at kapansin-pansing pagbabago ang naganap sa baybayin ng Crimea. Kakagawa lang ng mga combat drone ng Ukraine ng ataking parang pelikula. At ginawa nila ito sa parang hindi pa natin nakita nun. Kung gusto mong malaman pa, may video kami na tumatalakay sa alam namin tungkol sa pag-atake at kung ano ang maaring ibig sabihin nito para sa hinaharap ng sinanib na peninsula. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe para updated ka sa susunod naming pantalakay sa panibagong henyal na galaw ng Ukraine. Salamat sa panonood!